Magandang araw mga ka-horror. Naniniwala pa ba kayo sa mga pamahiing at kababalaghan? Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang kwento mula sa baryo ng San Isidro sa paanan ng Bundok Banahaw. Dito nagsimula ang lahat, ang biglaang pagkamatay ng isang batang lalaki, ang pagbabalik ng isang makapangyarihang mangkukulam na si Aling Maria, at ang matinding laban ng albularyong si Lolo Pedro laban sa mga puwersa ng kadiliman. Kasama ang kanyang apo at mga taga-baryo, kinaharap nila ang sumpa, mga nilalang ng gabi, at ang bato ng kadiliman na pinagmumulan ng kapangyarihan. Isang kwento ng pananampalataya, katapangan, at ang walang katapusang tunggalian ng liwanag at dilim. Simulan na natin ang istorya. Story time. Sa isang malayong baryo sa paanan ng Bundok Banahaw, kung saan ang mga puno ng kagubatan ay parang buhay na mga nilalang na nagbubulungan sa hangin, ang baryo na ito na tinatawag na San Isidro ay tahimik at payapa sa karamihan ng panahon. Ang mga tao rito ay naniniwala pa rin sa mga lumang pamahiin, mga engkanto, aswang, at higit sa lahat, ang kapangyarihan ng mga albularyo at mangkukulam. Si Lolo Pedro, ang matandang albularyo ng baryo, ay kilala sa kanyang kakayahang magpagaling ng mga karamdaman na hindi kayang lunasan ng modernong gamot. Siya ay isang matangkad na lalaki. May puting buhok na hanggang balikat at mga mata na parang nakikita ang mga lihim ng mundo. Ang kanyang bahay ay puno ng mga halamang gamot, anting-anting at mga orasyon na nakasulat sa lumang papel. Isang gabi ng bagong buwan, nang ang langit ay madilim na parang itim na kumot, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Una ay ang pagkamatay ng isang batang lalaki na si Juanito. Natagpuan siyang walang buhay sa ilalim ng puno ng balete. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng takot na parang nakita niya ang pinakamalalim na bangungot. Walang sugat sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang bibig ay puno ng itim na likido na parang dugo ng demonyo. Ang mga matatanda ay nagbulong-bulungan, gawa ito ng mangkukulam. Si Lolo Pedro ay tinawag upang tingnan ang bangkay. Habang ini-inspeksyon niya ito, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na hindi natural. Ito ay sumpa, sabi niya sa mababang boses. May isang malakas na mangkukulam na nagbalik. Ang mangkukulam na iyon ay si Aling Maria, na dating taga-baryo rin. Noong araw, siya ay isang magandang dalaga na umibig sa isang binata na si Andres, na pinsan ni Lolo Pedro. Ngunit si Andres ay pinakasalan ng iba at sa galit, si Aling Maria ay lumayo sa baryo at nag-aral ng mga madilim na sining sa ilalim ng isang matandang mangkukulam sa kabilang bundok. Ngayon, pagkatapos ng maraming taon, siya ay nagbalik bilang isang makapangyarihang mangkukulam, puno ng puot at kapangyarihan na nagmumula sa mga espiritu ng kadiliman. Ang kanyang balat ay maputla na parang papel, ang kanyang mga mata ay pula na parang dugo, at ang kanyang buhok ay mahaba at itim na parang mga ahas na gumagalaw ng mag-isa. Sa sumunod na mga araw, ang sumpa ay lumaganap. Ang mga hayop sa baryo ay nagsimulang magkasakit. Ang mga manok ay namamatay ng walang dahilan. Ang mga baka ay nagiging marahas at umaatake sa kanilang mga may-ari. Si Mang Tomas, ang pinuno ng baryo, ay nagising isang umaga na may mga sugat sa kanyang dibdib na parang kuko ng hayop. Ako ay nangarap ng isang babaeng may mahabang buhok na sumusundot sa akin, kwento niya kay Lolo Pedro. Ang albularyo ay nagbigay ng anting-anting kay Mang Tomas, isang maliit na krus na gawa sa kahoy ng balete, ngunit alam niya na ito ay hindi sapat. Kailangan niyang harapin ang mangkukulam ng harap-harap. Isang gabi, habang nagdarasal si Lolo Pedro sa kanyang altar, na puno ng mga kandila at imahe ng mga santo, narinig niya ang isang tinig na parang hangin na bumubulong. Pedro, Pedro, ako ay nagbalik upang kunin ang lahat. Ang kanyang mga kandila ay biglang namatay at ang silid ay napuno ng amoy ng bulok na lupa. Siya ay naglagay ng asin sa paligid ng kanyang bahay at nagbigkas ng orasyon. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, lumayo ka, espiritu ng kadiliman. Ang tinig ay tumawa, isang tawa na parang mga dahon na nagkakasalubsob sa hangin. Kinabukasan,
Nagpasya si Lolo Pedro na maghahanap ng mga kakampi. Pumunta siya sa bahay ni Nanay Rosa, ang matandang manghuhula ng baryo. Si Nanay Rosa ay may kakayahang makita ang hinaharap sa pamamagitan ng mga baraha. "Ano ang nakikita mo?" tanong ni Lolo Pedro. Inihagis ni Nanay Rosa ang mga baraha sa mesa. Ang unang baraha ay ang tower na sumisimbolo sa pagbagsak. Ang pangalawa ay ang death na nangangahulugan ng pagbabago sa pamamagitan ng pagkawasak. "Ang mangkukulam ay malakas, Pedro," sabi niya. "Siya ay may kapangyarihan mula sa mga demonyo ng bundok makiling. Kailangan mong pumunta doon at hanapin ang kanyang pinagmumulan ng lakas, isang itim na bato na tinatawag na bato ng kadiliman." Naghahanda si Lolo Pedro para sa kanyang paglalakbay. Kumuha siya ng kanyang bag na puno ng mga halamang gamot, anting-anting at isang matandang krus na minana niya sa kanyang lolo. Kasama niya ang kanyang apo na si Miguel, isang binatilyo na may 18 taong gulang na nais sumama upang matuto. "Lolo, delikado ito," sabi ni Miguel. "Hayaan mo ako ang maghanap." Ngunit si Lolo Pedro ay umiling. "Ikaw ay manatili rito at protektahan ang baryo. Ako ang harapin ang mangkukulam." Sa kagubatan patungo sa bundok makiling, ang daan ay puno ng panganib. Ang mga puno ay parang may mga mata na nakatingin sa kanila. Narinig ni Lolo Pedro ang mga hakbang na parang mga paa ng hayop na sumusunod sa kanya. Bigla, lumitaw ang isang aswang, isang nilalang na kalahati tao, kalahati hayop, na may matulis na ngipin at mga mata na nagliliwanag sa dilim. "Sino ka?" tanong ng aswang sa malalim na boses. Si Lolo Pedro ay nagbigkas ng orasyon at hinagis ang asin sa mukha nito. Ang aswang ay sumigaw at nawala sa kadiliman. Pagdating sa paanan ng bundok, natagpuan ni Lolo Pedro ang isang yungip na puno ng mga paniki. Sa loob, may isang altar na gawa sa mga buto ng hayop at sa gitna ay ang bato ng kadiliman, isang itim na bato na kumikinang ng pula. Ngunit bago niya ito mahawakan, lumitaw si Aling Maria. "Pedro, matagal na kitang hinihintay," sabi niya sa tinig na parang ahas. Ang kanyang buhok ay gumalaw at nagsimulang sumundot sa hangin tulad ng mga tentakulo. Nagsimula ang laban. Si Aling Maria ay nagbigkas ng sumpa. Sa kapangyarihan ng kadiliman, gawing bato ang kanyang katawan. Si Lolo Pedro ay naramdaman ang kanyang mga paa na nagiging mabigat, ngunit siya ay naglagay ng anting-anting sa kanyang leeg at nagbigkas ng kontraorasyon. Sa liwanag ng Diyos, basagin ang sumpa. Ang sumpa ay nawala at siya ay sumugod patungo sa bato. Ngunit si Aling Maria ay hindi madaling talunin. Siya ay nagpalabas ng mga espiritu, mga multo ng mga namatay na taga-baryo na kanyang kinontrol. Ang mga multo ay lumipad sa paligid ni Lolo Pedro. Sinusundot ang kanyang katawan at bumubulong ng mga lihim na nakakatakot. "Ikaw ang dahilan ng aming pagdurusa," sabi ng isang multo na mukha ni Andres. Si Lolo Pedro ay natakot, ngunit naalala niya ang kanyang pananampalataya. Siya ay nagdasal ng malakas at ang mga multo ay nagsimulang maglaho. Sa gitna ng laban, nag-flashback si Lolo Pedro sa kanyang kabataan. Noong siya ay binata pa, siya at si Aling Maria ay magkaibigan. Siya ay nagturo sa kanya ng mga halamang gamot, ngunit siya ay lumihis sa madilim na landas dahil sa pag-ibig na hindi nasuklian. "Maria, bakit ganito?" sigaw niya. Si Aling Maria ay tumawa. "Dahil inagaw mo sa akin ang lahat. Si Andres ay dapat akin." Ang laban ay tumagal ng maraming oras. Si Aling Maria ay nagpalabas ng kidlat mula sa kanyang mga daliri na tumama sa mga bato sa paligid. Si Lolo Pedro ay umilag at gumamit ng kanyang halamang gamot upang gumawa ng usok na nakakalito sa mangkukulam. Sa wakas, naabot niya ang bato ng kadiliman. Siya ay nagbigkas ng isang matandang orasyon na minana niya. "Sa ngalan ng mga santo, basagin ang kapangyarihan ng kadiliman." Ang bato ay pumutok at isang malakas na sigaw ang lumabas mula kay Aling Maria. Ang mangkukulam ay nagsimulang maglaho, ngunit bago siya tuluyang mawala, sinabi niya, "Hindi ito ang wakas, Pedro. Ako ay magbabalik." Ang yungip ay nagliwanag
at si Lolo Pedro ay bumalik sa baryo, pagod ngunit buhay. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Sa mga sumunod na linggo, ang baryo ay nagbalik sa payapa, ngunit si Lolo Pedro ay nagsimulang magkaroon ng mga panaginip. Sa kanyang panaginip, nakikita niya si Aling Maria na nagbabalik bilang isang mas malakas na nilalang na may kapangyarihan na kontrolin ang buong kagubatan. Siya ay nagpasya na turuan si Miguel ng kanyang mga lihim upang maging handa sa susunod na laban. Isang gabi, habang naglalakad si Miguel sa kagubatan, narinig niya ang isang tinig. "Miguel, sumali ka sa akin." Ito ay si Aling Maria na hindi talaga namatay kundi nagbago lamang ng anyo. Siya ay naging isang tikbalang, isang nilalang na kalahati kabayo, kalahati tao na may kapangyarihan na linlangin ang mga tao. Si Miguel ay natakot ngunit naalala niya ang turo ni Lolo Pedro. Siya ay nagbigkas ng orasyon at tumakbo pabalik sa baryo. Si Lolo Pedro at si Miguel ay naghanda para sa bagong laban. Sila ay nagtipon ng mga taga-baryo, si Mang Tomas, si Nanay Rosa at iba pa, at gumawa ng isang malaking ritual sa gitna ng baryo. Naglagay sila ng asin sa paligid ng baryo, nagdasal ng sama-sama at naghanda ng mga anting-anting. Si Aling Maria, sa anyo ng tikbalang, ay lumitaw sa gitna ng gabi na may mga mata na nagliliwanag at mga paa na tumutunog tulad ng kabayo. Ang laban ay mas malakas kaysa sa nauna. Si Aling Maria ay nagpalabas ng mga ilusyon, mga nakakatakot na anyo ng mga patay na kamag-anak ng mga taga-baryo. Si Mang Tomas ay nakita ang kanyang yumaong asawa na sumisigaw sa kanya. Si Nanay Rosa ay nakita ang kanyang anak na namatay sa aksidente. Ngunit si Lolo Pedro ay nagbigkas ng malakas na orasyon. Sa kapangyarihan ng liwanag, basagin ang ilusyon. Ang mga ilusyon ay nawala at ang mga taga-baryo ay nagkaisa. Si Miguel ay sumugod patungo sa tikbalang, hawak ang krus ni Lolo Pedro. "Sa ngalan ng Diyos, lumayo ka!" sigaw niya. Si Aling Maria ay sumigaw ng malakas at ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago muli. Naging isang malaking ahas na may mukha ng tao. Ang ahas ay sumundot sa kanya, ngunit si Lolo Pedro ay naghagis ng isang bote ng banal na tubig na nagdulot ng usok at sakit sa mangkukulam. Ang laban ay tumagal hanggang madaling araw. Ang araw ay sumikat at ang liwanag ay nagsimulang sumunog sa katawan ni Aling Maria. Siya ay sumigaw ng huling beses, "Ako ay magbabalik sa susunod na henerasyon." At siya ay nawala sa hangin na naiwan lamang ang isang itim na abo sa lupa. Ang baryo ay nagdiwang, ngunit si Lolo Pedro ay alam na ang kadiliman ay hindi kailanman talagang nawawala. Siya ay nagpatuloy sa pagtuturo kay Miguel at ang kwento ng albularyo laban sa mangkukulam ay naging alamat sa baryo. Ngunit sa mga gabi ng bagong buwan, naririnig pa rin ang mga bulong sa hangin na nagpapaalala na ang laban ay maaring hindi pa tapos.